Okay, so dito na muna tayo sa natin, no? Sa stewardship series natin. And this time we're gonna talk about the stewardship of your God-given treasure. God-given treasure. So sa series na to, matitingnan natin at mabibigyan natin ng sagot yung una, what is tithe? I will be in a doctrinal review dito, doctrinal actually teaching regarding tithing, at sasagutin din po kung ang tithing is nasa Old Testament lamang or pwede rin ba siya sa New Testament. At the same time, we're gonna talk about if we are really commanded to give tithes today. And if you are given the commandment to give tithes today, what happens naman if you don't give, no? Masasabi ba natin, may lalagay ba natin sa kategory na kasalanan siya? And how, to whom, and how, and kanino po dapat nagbibigay ng tithes natin. Ang danger din ng wrong perspective nitong pagbibigay ng tithes ay pag-uusapan natin for the sake ng mga tao na nagtatanong at nandoon mismo sa lugar na kung saan naririnig nila madalas ito. And meron din kayo maririnig na pagbibigay ng mga first fruits, tapos magbibigay din ako ng tips kung paano natin mas ma-handle ang ating mga God-given treasures properly, no? At the same time, apart from handling it properly, we will give what the Bible said about the blessings of giving. Hahatiin ko to sa dalawa kasi hindi to magkakasya sa 30 minutes lang or 20 minutes na target natin for this video. So ngayon, pag-usapan natin kung ano maabutan for the bullets na ating pong pag-uusapan. Let's start with a prayer. Dear Heavenly Father, I ask for your blessings, Lord God, and answers, Lord, sa mga taong makakapakinig po nito, lalo na po sa online, Lord God, na naghanap ng sagot, whatever man ang kanila pong desire, ano po ang kanilang nais po, maintindihan. Please give answers, Lord God, to them today, so that, Lord, they would know how to look at this in a biblical perspective. And salamat, Lord, sa blessings niyo po, at salamat, Lord God, sa pagbibigay po ng chance sa amin maging good stewards of your God-given time, talent, and this time, treasure. We give thanks to you and we give back the glory. In Jesus' name, Amen. Okay, so first of all, just a brief reminder, or review. Ano ba ang principle number 1? Ang principle number 1 sa ating pagiging steward, everything belongs to God. Everybody has to understand and have this very solid foundation that everything that is given to you or everything that you have is actually galing sa Diyos. And since pinag-uusapan natin ng treasure, I'm talking about your money. I'm talking about whatever treasure you have, whatever assets you currently have. You cannot say akin to. You cannot say pinaghirapan ko lang to. God has given you all that opportunities, first of all. Pangalawa is good health para magawa mo yan. And many more things that you need to consider before you can say na dahil lang sa efforts mo, kaya mo nakukuha ang mga meron ka ngayon. Now, with this, you will see also in the Bible, sinabi sa Deuteronomy 8:18, na you should remember the Lord thy God kasi siya ang nagbibigay ng power. It is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. I know that this verse is directly talking to the Jewish people. And if you will look at history, the Jewish people, sila po ay nanatiling buhay even though sila ang pinaka-persecuted na race through history, but yet they're still alive, and you will know that most rich people are Jews today. Kasi nga dahil sa pangako rin na ito. But in a spiritual sense, you can take this as a Christian that it is God by principle who gives power to everyone to get wealth. I also know that the devil also has the power to give wealth because he owns the world currently. And kaya niya ibigay sa iyong kapangyarihan, pera, posisyon, but it is by God allowing him to do it. Okay? So, in totality, it is coming from God. It is God who decides yes or no if you can get this or not. Okay? So, with that principle, let's proceed. Bakit ba dapat din laging hindi naririnig tong tithing sa simbahan? Alam niyo po, if you also follow this channel, hindi mo maririnig lagi ang pera o kaya tithing sa
sa channel na ito. Or at least in a Bible-believing church. Kasi, ang tithing mga minamahal, kung tutusin, ito po ay minor doctrine. The Bible said in Matthew 23:23, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin." Notice, kahit kalit-liitan na mint, anise and cumin, nagtatithe po itong mga Pharisees and scribes na to. Pero tinawag sila ni Jesus na mga ipokrito. Bakit? Kasi dun sila masyado nagfo-focus sa mga maliliit na bagay na, pagta-tithe, pero they have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. What Jesus is saying is that you're so focused on the minor things where there are weightier matters or mas importanteng bagay, or if I may say, much major na mga doctrines na dapat mong pinag-uusapan na tinuturo. So, what I'm saying is that tithing is just a minor. Ang problema po sa mga kulto ngayon, okay? Sa mga simbahan na puro ganitong naririnig mo, okay? Is because they try to major on the minor. You understand? Masyado sila nagfo-focus sa mga minor things in the Bible, and therefore they are neglecting the major dahil sa pag-overemphasize nila sa minor. And when I say this minor, I'm saying this tithing, this giving. I was just given the chance right now to do this and teach this dahil nga po, this is still biblical, no? This is something that needs to be talked about, and this has to be digged sa Bible, lalo na't marami mga false teachers ngayon. Okay, so ngayon maintindihan po ninyo what is this tithing. Okay, let's proceed. What is tithing? Ang Tagalog po nito ay ikapo. Yan po ang tithes. Ngayon ang Bible, sinabi po sa first mention nito sa Genesis 14:20, "And blessed be the Most High God, which had delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all." Now, there's a person in the Bible that gave his tithes to someone, and when he said tithes, ang ibig sabihin po kasi nito ay it is a 10th part of whatever na natanggap mo. Ang nagbigay po ng tithes doon sa kaninang binasa natin sa Genesis 14 ay si Abraham. It is interpreted more or emphasized and explained in Hebrews chapter 7. Sabi po doon, "To whom also Abraham gave the 10th part of all, first being interpretation, king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace." Si Abraham, nung panahon po, nung Genesis 14, let's go back here. Nung panahon po ng Genesis 14, okay, Genesis 14, siya po ay nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Alright, so si Melchizedek ang nakatanggap ng tithes. Now, kung titingnan po natin dito sa Deuteronomy 14, diretso na tayo dito sa Deuteronomy 14, verse 22 to 29. Okay. Medyo nag-ano lang, ano. Ayaw niya bumalik. Hang on. Sige, diretso na natin to save time. Punta na tayo sa Deuteronomy. Deuteronomy 14:22 to 25. Okay. So sa Deuteronomy 14, dito po makikita nyo ang teaching about sa tithes when it's talking about money. So technically, ang tithes before, makikita nyo po dito, "Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, and that the field bringeth forth year by year. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall go to place his name. There the tithe of thy corn, the tithe of thy wine, the tithe of thine oil, the firstlings of thy herd, and of thy flocks, thou mayest learn to fear the Lord thy God always." Ang tithe pala is kung ano ang natanggap mo or 10th part ng iyong mga naani. So for example, meron kang inaning corn. Sa lahat ng corn mo, 10% doon, itabi mo, ibigay mo sa Panginoon. Kapag may nag-ano ka ng wine, or in this case, mga grapes, no? Nag-ani ka, o kaya nagtanim ka ng grapes, tapos meron kang na aning grapes, yun po ay bibigay yung 10th part doon sa mga Levites nung Old Testament. Same goes with the oil and firstlings ng mga flocks, ibig sabihin yung mga sheep, yung mga herds, etc. So it's a physical thing na hayop o kaya pagkain. Now, bakit ngayon parang pinag-usapan ng tithe is parang pera? Paano nangyari na ang tithe ay
money. And since we're talking about the stewardship of treasure, bakit money po o mga assets ang pinag-uusapan? Ngayon, sabi po ng Bible dito, there's a practical teaching here in the Bible in Deuteronomy that teaches you it is money. Why? Because in verse 24, and if thy way, or if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God hath blessed thee, then thou shalt turn it into, see that? Money. And bind up the money in thine hand, and shall go into the place which the Lord thy God shall choose. So, in a practical sense, in a practical manner, yes, you might have a rice farm, and you can give a tithe of rice. Ibigay mo sa church. Pero syempre, ang bigat ng bigas, di ba? So, kung hindi mo talaga kayang buhatin yun, i-translate mo to money. And then, yun na po yung ibibigay nyong tithe. Okay? So, the Bible also is really practical. Kaya po, maintindihan nyo talaga. It talks about, when we're talking about your treasure, your tithes, it can also turn into money. And it's biblical. Okay? So, let's go further. What is the different givings or titles or names ng giving sa Bible? Tinatawag po na tithes ito kasi nga in particular it's about the 10th part or 10% of whatever you receive. That is mentioned in Malachi chapter 3 verse 8. The 10th part. Kanina rin may nakita tayong 10th part sa book of Hebrews. Binasa natin si Abraham, nagbigay ng 10th part kay Melchizedek. Tinawag din po ang giving as offering, no? It's Luke 21 verses 1 to 4. Just check this out, no? I'll just give the verses for your reference. It was also given as the name power kasi nga ang pera, it's like power din, no? It's like a strength of someone who has it. And it also is called the grace of giving in 2 Corinthians chapter 8 verse 7. It's also called the collection of the saints in 1 Corinthians 16. These names are actually interchangeable and pwede mong gamitin as basically the grace of giving when we're talking about especially in the New Testament. Okay? So, these are biblical terms and you can use that in your own study. Check out that verses also. Now, we must remember as we were talking about the stewardship of God's talents nung last video, pinag-uusapan po ang treasures or ang giving as a gift also. In Romans chapter 12 verse 8, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, and he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. As it was mentioned also in 2 Corinthians 8:4, praying us with much entreaty that we would receive the gift, talking about the money there, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Giving is a gift. Some people has this gift, some people don't. Okay, some people has an easy way to gain money, and some people don't really have, even though they really tried hard. Okay, so that's why it's a gift. It's something that God has given. And mamaya or later on sa mga ibang mga succeeding topics natin, maintindihan nyo, how will I increase this gift if I may? No? You can actually increase this gift. You can actually improve this gift of giving. And there's a way to do that. It's mentioned also in the Bible. We'll go to there later. Now, the question is, are we commanded to give tithes today? Okay, I'm talking about today. So we're dealing with Old Testament versus New Testament. Kasi meron po mga magsasabi sa inyo, no? Lalo na maririnig nyo sa mga tipo ni Eli Soriano na, di ba ang tithing pang Old Testament lang? Sa panahon lamang ng batas yan. Hindi ka dapat nagtitithes ngayong New Testament. And you even hear this thing, not just sa mga tulad niya, o kahit sa ibang mga naniniwala rin at may kahit papano tamang turo sa Bible, sasabihin nila, ang tithing, hindi lang naman talaga dapat nangyayari today. Dapat walang tithing ngayon. Even hear this to mga so-called Bible believers, no? Saying that there's no tithing today. Okay, we will compare and analyze what the Bible said in Old Testament and in New Testament when it comes to tithing. If you want to learn about tithing, you can read that in Genesis chapter 14 kanina, nakita natin first mention. Now, you can also cross-reference it to Hebrews chapter 7, where in fact, dun in-explain ang pagbibigay ni Abraham kay Melchizedek
nung Old Testament. And we will learn that the New Testament way of giving is actually in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10. That is the core of this study, the New Testament giving. 2 Corinthians 9, 6 to 7. You can read that again and again. All right. So, in Genesis 28 verse 22. Here's something that you need to realize, no? Yung nagbigay ba nung Genesis 28:22, sino kaya itong nagbigay ng tithes na to? When we read it, it says, "As in this stone which I set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee." So, nagbigay siya ng tenth, and obviously that's tithe. Sino kaya yung nagbigay na yon? If you read that chapter, you will realize that the one who gave is Jacob. And in Genesis 14:20, yung kaninang binasa natin, alam na natin sagot in cross-referencing to Hebrews chapter 7, ang nagbigay po si Abraham. Again, ano ang argument? Ang argument is that Old Testament lang ang tithing. Sa batas, to be particular. Sa batas na nanggaling kanino? Kay Moses. Because the Bible said, grace and truth came through Jesus Christ, but the law, ang law is nanggaling kay Moses. Okay? So, Jacob and Abraham gave tithes. Did you realize something here? If you look at the timeline, this is how it looks like. From Adam and Eve, next to that is Noah. Then next to that is Abraham. After magtawag ni God from the Gentiles, he took Abraham by the sign of circumcision, and doon nagsimula ang lahi ni Jacob. Diba? Abraham, Isaac, Jacob. So, si Abraham ang nauna, then after na nagkaroon siyang anak, sila Isaac, and then si Jacob, kung saan nanggaling ang 12 tribes. And then, dun lang lumabas. Sino? Si Moses. Na may hawak ng ano? The law. The law kung saan meron ang Old Testament law. At na-enforce ang law. Okay, step back tayo, no? Sabi natin, Old Testament law lang ang tithing. Pero bakit nagbigay na si Abraham at si Jacob? Before the law, nagbigay na po si Abraham at Jacob ng tithes. Akala ko ba, pang Old Testament law lamang ito? So you see there, it's not really tied to the Old Testament law. It is basically a principle that ever since, even before the law, the people of God is already giving. Now, if the people of God before the law was giving, is it wrong to practice and use the word tithe after the law? Something to think about. So, here are some things na pwede nyo pong tingnan. Bakit po pwedeng gamitin ang tithing ngayon? At pwedeng mag-practice ng tithing today? It is because they gave to a Gentile priest. Nung sa Hebrews chapter 7, let's look at this one. If you really study Hebrews chapter 7, you will find that this person na binigyan po ni Abraham ng tithe, Melchizedek by name, siya po ay isang mysterious person in the Bible that it's really hard to figure out kung sino. Okay? Because this Melchizedek, you will see, he's a king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Note, wala pa po ang mga Levites ng time na to, but he was a priest of the Most High God. And then, Abraham gave the 10th part, or he gave tithes to who? Melchizedek. First being, by interpretation, king of righteousness, king of Salem, and then king of peace. If you will see here, something mysterious about this person is that he is without father and without mother. Wala rin daw siyang descent. Wala rin daw siyang beginning of days nor end of life. But made like unto the Son of God. Abided a priest continually. Mysteriously, wala siyang nanay, wala siyang tatay, wala siyang mga descendants. And wala din daw siyang beginning of days. So parang unang-una makikita mo, para siyang Diyos, ano? Para siyang pre-incarnate showing of the Lord Jesus Christ. If we can connect that in the New Testament. But sabi kasi dito, he was made like unto the Son of God. So he's not the Son of God, he is made like. So hindi siya pwede maging si Jesus Christ. However, he also abided priest continually.
Now consider how great this man was, whom unto even the patriarch Abraham gave the tenth part of his spoils, of the spoils. So there's a mystery about this Melchizedek, no? That's the entire new study, or I mean, entire Bible study about this guy. Some say he is, Shem. Some say he is, sino pa ba to? Isa siyang angel. Some say na siya po ay isa sa mga anak ni Noah, yun nga si Shem. But there are a lot of speculations dito, pero hindi tayo magdudwell doon. The point here is that this person is not technically a Jew. Ano bang argument nito mga taong na nag-against sa tithes? They say, jump sila dito sa verse 7, and verily they that are the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes. So ang mga Levites lang daw, Jewish, ang makakatanggap ng tithes. That is of their brethren, though they came out to the loins of Abraham. No, yes, they are Jews, they are Levites. But take note, sino nakatanggap po ng tithes nung panahon ni Abraham? Melchizedek. He's not a Jew. In fact, he's a Gentile priest. And that's my point earlier. They gave to a Gentile priest. And we can apply that today because it's not necessarily, hindi po kailangang maging Jewish ang tatanggap lang. Gentile po tayo, di po ba? Any person who is not a Jew is a Gentile. And if you read further po sa chapter na ito, in-explain dito ang difference between giving to the Jewish priest versus the Gentile priest. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. And without all contradiction, the less is blessed of the better. Now, ano po yung tinutukoy ditong the less is blessed of the better? Okay, that is in verse 7. Without all contradiction. Si Melchizedek po, ang Gentile priest, is yung better. Better than Aaron and his sons, who are the Jewish priest. So all, and here, the men that die receive tithes, but there he that received them, of whom it is witness that he liveth. And as I may say also, Levi also, na nakareceive ng tithes, paid tithes in Abraham. Now, in summary lamang po, no, gusto ko lamang pong mapakita sa inyo dito sa Hebrews chapter 7 na may nagbigay ng tithes sa law, time of law, sa mga Jews, pero may nagbigay din ng tithes sa Gentiles before the law. So, you cannot use this Hebrews chapter 7 just to prove na ang pagbibigay po ng tithes is sa mga Old Testament people and Jewish people lamang. Okay? So, what else? The reason why tithes can be applied today is that they gave before the law, as I've mentioned earlier, kina Abraham and Jacob. And si Apostle Paul actually allowed it as a standard. Many times you will read it in 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 8, and chapter 7. Paul actually allowed it as a standard. When they had a collection of the saints nung sa book of Acts at saka sa Corinthians. Now, you may say, bakit kailangan 10%? Okay, if you don't want it 10%, then we will read further in 2 Corinthians chapter 9, ang standard ng giving sa New Testament. This I say, which he that soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yes, that there is no mention of tithe here, but you give according to what you purpose in your heart. Na hindi ka napipilitan, na hindi mo iniisip na kailangan ito, kailangan niya, ganyan. For God loves a cheerful giver. Pero here's the point here in verse 6. Kung konti ang ibibigay mo, ang iaanihin mo, syempre konti ang ibibigay mo, konti rin aanihin mo. Pero pag nag-ani ka ng marami, naghasi ka ng marami, bountiful, di syempre, bountiful din ang makukuha mo. That's how it is in the New Testament. Now, how do I connect the tithes?
I'm saying that if before the Old Testament nagbigay na sila ng 10%, is it wrong for me? Again, is it wrong for me in the New Testament to use that standard 10% in the New Testament? Meron bang nagsabi si Paul na huwag mong gamitin yung 10%? May sinabi ba si Paul na huwag ka mag-tithe? Wala po siyang sinabi na bawal. So now I use that as the average, at least the minimum na pwede kong ibigay. Kasi under ako ng grace. Kung tutusin mga minamahal, if you are under grace, the New Testament Christians did it, and the Bible said you can give it. If I am under grace, how much more ang blessings ko today na hindi po ko nasa ilalim ng batas? Kaya ako nagbibigay kasi under po ako ng grace. And it is more blessed in this period that I should give. Now, if you're gonna ask me how to give, paano ba dapat nagbibigay? Sa Bible po, sinabi po, in church or gathering of the saints, minention po dyan the collection of the saints sa gathering nila sa 1 Corinthians 16:1. And ginawa po nila ito weekly. Pag nagbibigay sila weekly, it's okay if you cannot give actually weekly kasi understand naman natin, karamihan sa atin ay kumukuha, tumatanggap po ng kanilang salary 15th or 30th, or some of you tumatanggap kapag umaani na sila, but it's weekly being done by the Christians in the New Testament. And you do it individually according to what God has purposed in your heart. Ang kagandaan nito po, no, proportionally po siya. Ano ibig sabihin ng proportionally? Hindi po hinihingi ang certain amount. Binibigay nyo po ito according, of course, unang-una according sa ninais ng puso mo, at pangalawa, kung magkano lang ang iyong talagang tinatanggap. God is fair. God will not ask you more than you cannot give. And first of all, God is not forcing you to give it in the New Testament biblical sense. And if you are giving, you must give it cheerfully. If you cannot give cheerfully, well, it's better not just to give, kasi hindi ka naman masaya talaga sa ginagawa mo. You're not serving God. You're just doing it for necessity. Sabi nga ng Bible, not for necessity or grudgingly. You must give cheerfully because God loveth a cheerful giver. Kaya dapat ibigay mo ito lovingly, with humility. Kasi meron dito sa book of Luke chapter 18, yung tax collector, pinagmamalaki niya na siya yung nagtatites, pinagmamalaki niya na siya nag-offering, at tinuturo niya po yung publica na hindi ako tulad niya. Parang ganon. It's not humble. It's not with humility. So you have to give with humility. And sabi nga ng 2 Corinthians 9, not grudgingly, not of necessity. Kasi minsan, pag inisip mo grudgingly, ano ba naman yan? Magbibigay na naman ako. Ano ba naman yan? Hindi naman ako nakikinabang nito. Blah, blah, blah. You're grudging. You don't give like that. And you don't give like as of necessity. Hindi, kailangan nito ni brother, kailangan nito ni missionary, kailangan nito ni pastor, kailangan nito ni ganyan, etc. Not because of necessity. You give because you love giving. That's how to give. And there are things like you do it sacrificially. When you give sacrificially, no, God is after those people who really give sacrificial. Alam niyo kung tutusin mga minamal, yung 10% pa lang, hindi sa'yo talaga yun eh. Kasi the 10% sabi ng Bible belongs to God. And if you apply that, you're not yet giving when you give your 10%. Above the 10%, that's actually giving. Okay? So sometimes you do the offering. Sometimes you commit to some things that you want to give for the edification of the church. Mamaya pupunta tayo doon. Bakit kung kanino napupunta dapat yung binibigay po natin? In Luke 21, 1-4, Luke 21, 1-4, you will see here, the Bible said that he looked up and saw the rich man casting their gifts into the treasury. You'll notice na tiningnan ni Jesus Christ yung mga nagbibigay ng time na to. Although alam na niya, no, even without looking, alam niya kung magkano yung binibigay. Tingnan niyo yung nangyari dito. He saw a certain poor widow casting their 2 mites. 2 mites. So, siguro isipin nyo sa atin, mga 200 na lang yun, or 20 pesos, I don't know. It's money. He said, of a truth I say unto you that this poor widow has cast more than they all. Sino hindi na tinutukoy niya? Yung mga rich men. Ang daming kinas, ang daming binigay ng rich men.
For all these have their abundance cast into the offering of God, but she, of her penury, had cast in all the living that she had. Yung mga rich men, they could have give more, but it's just that like, siguro, magmayaman ka, no, konti lang talaga sa'yo kahit magbigay ka ng parang malaking amount. Pero itong poor widow, he gave, or she gave all na meron siya. Lahat ng meron siya. And God knows that. Jesus knows that. When you give more than what you have. See there? That's sacrificial. That's something about sacrificial giving. And sometimes you do that because you have this faith kay God na gusto mong gawin to, and you're not really asking too much or so much. Now, kanino ba tayo dapat nagbibigay? Kasi when it comes to this giving na pinag-uusapan natin, sabi ng Bible, you have to give to the poor and to the needy. Nandyan yan. From time to time, the Bible is mentioning about giving to the poor. Yes, because the poor needs help also. And God acknowledges that, like in Mark chapter 10, verse 21. Now, there's also a mention in the Bible about Christians or poor Christians in need. When the disciples or the believers in the book of Acts are giving, they're giving to the saints, especially to the poor in need. Pero nakakatuwa dito mga minamal, alam nyo, meron sa Bible, like sa 2 Corinthians chapter 8, na ang mga poor Christians pa mismo ang nagbibigay sa mga mas malalaking mga congregation or kaya bigger churches noong time na yun. And you will be amazed. Paano nila nagagawa to? Paano sila nakapagbigay ng ganun? It's because they love God. It's because they trust the Lord in doing such things. And if you're going to give, you give to the ministers. Why do you give to the ministers, no? Maraming mga allergic sa ganitong bagay. Thinking na parang pinagkakakitaan lang kayo ng mga pastor, pinagkakakitaan lang kayo ng mga ganito, ganyan, leaders, ministers, etc. Alam niyo po, this is a concept in the Bible that Paul talks about in 2 Corinthians chapter 9. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 11. Babain natin. 2 Corinthians chapter 9. Chapter 9, verse, simula tayo sa verse 10. Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Now there's a minister who feeds people with the word of God. Their job is to basically pray for the people, or look, let's talk about pastors, no? The ministers or missionaries, they minister the word of God sa kanila and pray for the people. If there be instances where they cannot really work, I mean, they have to work dahil kulang ang kanilang natatanggap sa church. They do that. Kasi even si Paul, there was a time he was a tent maker. And ginagawa po niya yun. There's nothing wrong with working. There's nothing wrong with that. To sustain their needs, to add up to their needs. But, if it be possible, mas maganda mga minamal, na ang mga ministers ay full-time sa kanila pong ginagawang pag-aaral at pagtuturo ng Word of God. But being enriched in everything to all bountifulness which caused through us thanksgiving to God, for the administration of this service not only supplied the want of the saints, but abundant also by many thanksgiving unto God. So, may sinabi po ang Bible na ganito. I want this better, no? The Bible said in 1 Corinthians 9, 1 Corinthians pala yan, 9:11. Kunin natin buong chapter in context. Say I these things as a man, or saith not the law the same also? So notice, kinote ni Paul yung law. Ano yung law na yun? Yung time na mga Levites nakakatanggap po ng tithes. For it is written, for the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treaded out the corn. Ang ibig sabihin nito, huwag mong bubusalan yung bibig ng ox na siyang nagtatrabaho para dun sa corn ay magkaroon ng ani. So, huwag mong pigilan kunwari ikaw nagtrabaho ka sa isang bagay, hindi mo papakainin yung taong yun na nagtrabaho dun sa bagay na pinagtrabahuan niya. Siyempre, definitely, he deserves to eat what he labored for, di ba? So, do it God take care of the oxen? Notice here, he used the illustration of an oxen to put it into a minister. Or saith he, is it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt that it's written
that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth the hope in hope should be partaker of this hope. If we have sown unto you, we, the ministers, like Paul. Paul was also like a pastor, kaya somebody who is feeding the flock or the body of Christ. If we, he's referring to the ministers and the pastors and the teachers and those that are doing spiritual things. If we have sown unto you spiritual things, is it greater thing if we shall reap your carnal things? Carnal things are physical or let's say monetary money na galing po sa mga saints. If others be partakers of this power, are we not rather? Kung meron mang nagdi-deserve talaga nito, hindi ba kami yung mas deserving? Sabi ni Paul. Nevertheless, hindi naman nila ginamit itong power na to para mang-abuso, but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. Those ministers do this for the gospel of Christ, for the sake of the gospel, for the sake of the growth of the people who are receiving spiritual things. In summary, mga minamahal, kaya po ministers ang tumatanggap ng tithes is because they worked for it. They put I know some ministers who left their jobs, who left their yung mga pinagkakitaan nila to go full time para magturo ng word of God. Me, I'm just doing this as a part-time. In fact, I'm not even paid in doing these things because I just want to do this for the sake of the body of Christ. But ministers give their full time to this so that they could take care of the flock. Ako wala akong flock na inaalagaan. I just spread the word of God. Sino man ang tumanggap nito, no? Blessings o kaya sa judgment seat ko na lang malalaman. But these ministers, they are taking care of people. They pray for them, they always think of them, they teach them, they visit them from time to time. Those are ministers. Is it wrong that you give this money to them? They deserve it. Di po ba? Pastors, ministers, workers, yan po ang tumatanggap. 1 Corinthians 2 dapat. So, sila ang tumatanggap for the gospel's sake. For the gospel's sake. Ang church po, meron siyang 3 major na ginagawa. When I say church, the body of Christ, or let's say the local church, no? The local church has 3 major missions. Una, evangelizing the lost. They evangelize those people who doesn't know Jesus Christ. Get them saved. Get them to know Jesus. Now, once they are saved, pangalawa, they edify the saints. Ina-encourage nila, no? Pinapalakas nila, pinapag-grow nila yung kanilang spiritual health. That's edifying the saints. And finally, you exalt the Savior. You glorify the Savior. That's Jesus Christ. That's what you do in a local church. And everything or all the money running o kaya pumapasok sa church, it's for these 3 major things. And it's for the gospel's sake. Okay? So that's why we give to these people. Don't think, I understand, kaya may mga taong ganito na nag-iisip ng ganon. Kasi meron naman talagang mga so-called pastors or mga leaders ng kulto na sinasamantala itong pagtanggap ng pera. In fact, sinabi ko nga kanina, they major so much on the minor, kaya mali na ang kanilang ginagawa. But if you look at it biblically, you are receiving these things or giving these things to the people who deserves these carnal things or this money. Okay? That's to whom you should give. Now, what happens if I don't tithe today? Paano kung hindi ako magbigay? Ano mangyayari sa akin? Now, this is what the people say. And you will hear this from other churches or even sa mga kulto nga na sinasabi natin na they major on this tithing or giving. Ginagamit nila yung Malachi chapter 3 verse 8 to 10 na sinasabi, will a man rob God? Pwede mo ba nakawan ng Diyos? Isipin mo, parang hindi, no? Pero sabi kasi ng Bible, yet ye have robbed me. Si God nagsasalita dito, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. You're cursed with curse. For ye have robbed me, even this whole nation, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Now, lumalabas, parang nirarob mo ang Panginoon kapag hindi ka nagtitithes. Ninanakawan mo siya kapag hindi ka nag-offering, nagtitithes. Sinabi pa ng verse 9, sinumpa ka, cursed ka. So ngayon, ginagamit itong verse na to para takutin ang mga tao para hindi sila magbigay.
Okay? And that's the problem, no? People are scared up to the point na sobrang naging obligated na sila magbigay. And because of this, nawawala na yung basic principle ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10 kung paano ang New Testament giving talaga. This is wrong. The wrong perspective here is that what false teachers do, they try to be so much into this that they already do this prosperity gospel preaching. Ano ba yung prosperity gospel? Laging, ibibless ka ni Lord pag nagbigay ka. Kapag ikaw ay nagtatides lagi, ikaw ay bubuksan ng langit at pupunong-puno ng pampapala mo. Maririnig mo pa. Baliktarin mo ang iyong mga sombrero at baliktarin ng mga payong para makatanggap kayo ng blessing. Panloloko lang po yun, mga minamahal. And itong mga nagsasabi katulad ni Soriano na hindi ka dapat nagtatides, pero kung tutusin, mag-observe ka sa kanilang congregation o sa kanilang simbahan, makikita mo na nanghihingi siya more than the tithing na binabatikos niya. At dahil doon, mas marami siya nakukuha sa mga tao at pumupunta lang rin sa kanilang mga kanya-kanyang mga bulsa. Prosperity gospel is you always preach about blessings if you give. Magpo-prosper ka, no? Kapag hindi ka nagbibigay, ibig sabihin, hindi ka Kristiyano, hindi ka talaga i-bless ni Lord, hindi ka pagpapalain. So, ang dami pa lang mga hindi pinagpala nung Book of Acts na puro mahihirap na Kristiyano. I doubt if mas marami pang mahirap na Kristiyano sa Book of Acts kaysa sa mga mayaman na nabanggit. So, it's not really prosperity na porket hindi ka nagbibigay, hindi ka spiritual. Hindi po ganun. It's not a measure of spirituality. Prosperity gospel is false. At ang mali pang perspective dito is nagiguilt trip nga sila kapag hindi ka nagbigay, ganito mangyari sa'yo, you're robbing God, no, you are cursed, and so on and so forth. And natatakot ngayon ng mga members kaya hindi sila nagbibigay. I tell you mga minamahal, merong mga kulto na talagang alam ang sweldo ng bawat miyembro niya. At alam nila kapag hindi sila nagbibigay. At ito pang problema, pag hindi ka na nga nagbibigay, pupuntahan ka pa sa bahay nila para magbigay. Kasi monitored nila ang iyong tithing. That is wrong. That is so wrong, mga minamahal. You're using the Word of God para maging daig pa nila yung gobyerno, no? Yung gobyerno, oo, kaltas agad sa sweldo, no? Masakit talaga 'yon, kinakaltas agad sa sweldo, pero itong mga members nitong mga so-called Christian churches na to, alam nila ang sweldo mo, sinisingil ka kapag hindi ka nagbigay, pinapaalalahanan ka kapag hindi ka nagtatides or what. That's wrong. I practice tithes, but no one is forcing me to give it. I give it cheerfully. I give it as God purpose in my heart. My pastor is not forcing me. My church is not monitoring me. No, but this is really wrong sa mga ibang mga churches, sa mga so-called Christian churches. Okay, they gain money for themselves, for their own bellies, no, the wrong motives, and of course it results to wrong goals. Dahil po yan ang focus ng mga churches, puro sa pera ang focus nila, kaya laging mayroong bigayan sa huli, laging ang preaching patungkol sa bigayan, laging mayroong mga illustrations patungkol sa mga pagbibigay, no. Kaya dahil dito mali na po ang perspective ng mga Kristiyano. And worst thing pa dito, ang mga tulad nito, tulad ng mga INC, pangalanan ko na sila, no, tulad ng mga churches na sinasabing kailangan magbigay ka or else you will lose your salvation, dahil ang giving or ikapo o kaya ang mga tithes is part of their salvation. You will lose your salvation, sabi nila, and you will go to hell if you don't give. That's part of their good works. Yeah, if I'll be technical on what they teach, that is what they are teaching. But the Bible said, ang pagpunta sa langit is just by the Lord Jesus Christ. Okay? So, wrong perspective. Wrong na wrong. But so, if we are to answer that question, if I don't give my tithes, will I sin? If I don't give my tithes, will I be cursed? But the Bible said, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. You are under grace. Therefore, technically speaking, in the New Testament, you're not sinning if you don't tithe. Okay? So, this is a half, no? I've spent much time already. This is just half ng ating pong pag-aaral ngayon. And sa next nating part 2 po nitong stewardship of God's treasure is
This is now the reason why are you tithing? Why are we giving today, even in the New Testament? Okay? So let's talk about that later on.